Papa Dudut. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Kath. 33 years old at nagtatrabaho sa isang insurance company. Matagal na akong avid listener ng inyong radio station na Barangay LS 97.1 at matagal ko na rin gustong sumulat sa programa ninyo na Barangay Love Stories. Nag-iipon lamang ako ng lakas ng loob para masimulan ito kasi may parte ng buhay natin na hindi madaling balikan para ikwento sa iba. Pero siguro, paraang ko na rin to para kahit paano'y gumaan ang pakiramdam ko at umaasa rin ako na makakapag-iwan ng aral ang kwentong ito ng buhay ko. Kakagraduate ko lang ng college nang mamatay ang papa ko at mula noon, ako na ang tumayong breadwinner ng pamilya. Pangalawa kasi ako sa 6 na magkakapatid. Pero may sarili ng pamilya ang kuya ko. Si mama naman ay huminto na rin sa pagtitinda ng gulay sa palengke mula nang ma-heat stroke siya. Mabuti na lang at kaagad din siyang nakarecover pero naging mahina na rin ang katawan niya mula noon, Papa Dudut. Ay, grabe yung traffic pa uwi ng bahay. Nakakagutom. Oh, Kat, mabuti naman at nakauwi ka na. Ay nako, dapat nga po kanina pa ako nakauwi ma. Grabe lang talaga yung traffic kanina. Hindi naman Friday ngayon, pero ang tagal po nang naging biyahe ko. Baka may aksidenteng nangyari malapit dun sa dinaanan ng sinasakyan mo, kaya natagalan ka sa biyahe. Siguro nga po. Iba po kasi talagang traffic kanina ma. Parang araw ng sweldo o biyernes kasi talagang ang bagal gumalaw ng mga sasakyan. Lalo tuloy ako napagod at nagutom. Halika na rito sa lamesa at ipaghahain na kita ng hapunan mo. Sige po ma, gutom na rin po talaga ako. Iwan ko na lang po muna itong bag ko dito sa sofa. Ano po palang ulam natin ma? Ginataang galunggong, Kat. Eto, nilagay ko na dito sa lamesa katabi nitong kaldero ng kanin. Ginataang galunggong? Oo, bakit? Di ba yan din po yung ulam natin kagabi? Piniritong galunggong naman yon. Parehong galunggong pa rin, ma. Pero sige po, okay lang naman sa akin. Kahit anong ulam kasi, gutom na po talaga ako. Maupo ka na nang makakain ka na. Opo, ma. Nagwawala na talaga kasi itong sikmura ako sa gutom eh. Eto na rin ang baso ng tubig, oh. Salamat po. Grabe. Amoy pa lang, alam mo nang masarap ang pagkakaluto nitong ginataang galunggong nyo, ma. Gata ng niyog kasi talaga ang gamit ko dyan at hindi yung nasa pack lang. Bakit, ma? Magkaiba po bang lasa kapag yung nasa pack ang gamit nyo? Oo naman. Hindi hamak na mas masarap pa rin kapag yung fresh na gata ang gamit sa pagluluto. Sa bagay nga po. Hindi rin naman po kayo mahilig gumamit ng mga seasoning no? Tama ka dyan, kasi mas masarap pa rin yung walang halong preservative ang mga nilulutong pagkain. Kung bakit ba naman kasi hindi ko naman ang husay nyo sa pagluluto Marunong ka namang magluto pero kasi hindi kasing sarap ng mga niluluto nyo, ma. Naalala ko pa nga nung unang beses ako magluto ng sinigang. Sobrang alat. Oo, naaalala ko yon. Napasobra naman kasi ang lagay mo ng asin sa sinigang nun. Ang sabi ko naman kasi sa'yo, tansahin mo ang paglalagay. 3 kutsara naman kasi yatang nilagay mo dun sa niluto mo. Naku, ma, hindi ko na po matandaan kung gaano karami ang nalagay ko. Pero mabuti na lang talaga at naremedyohan niyo yung niluto ko at saka nakain pa rin ng mga kapatid ko. Kung hindi, masasayang yung 1 kilong baboy at ilang mga gulay na binili ko. Madali namang remedyohan ng napaalat na sinigang na baboy. Sa susunod, panoorin mo kung paano ko magluto para matutunan mo yung tamang teknik para mapasarap ang niluluto mo. Ay, sige ma. Gusto ko yan. Kailangan ko na rin talagang matutunan na pasarapin yung mga niluluto ko para naman hindi nasasayang. Madali lang yon, basta matutunan mo kung paano tansahin ang mga rekado na ginagamit mo. Oo nga pala, Kat. May extra ka ba na pera dyan ngayon? Meron naman po, ma. Bakit po? Para saan po ba? Ay, pambayad sana ng kuryente natin kasi may dumating na disconnection notice kaninang umaga. Ha?
Paano po nangyari yun? Nakapag-abot naman po ako sa inyo ng pambayad ng tubig at kuryente nung isang linggo, di ba? Oo, nakapagbigay ka nga nung nakaraan. Bakit po nagkaroon tayo ng disconnection notice para sa kuryente natin? Ang totoo kasi, nagamit ko yung pera na yun sa pampagawa ng baradong lababo natin. Tsaka may problema rin ng tulo ng tubig sa gripo kaya isinama ko na sa pinaayos ko sa tubero. Nakakalimutan kong sabihin sa'yo na doon ko nagamit yung pera na dapat pambayad natin sa bill ng kuryente. Ganun po ba? Pasensya ka na, kasi nawala na rin sa isip ko na sabihin sa yung tungkol dun eh. Ayos lang po yun, ma. Basta ma, sa susunod, sabihin nyo na lang po sa akin na mas maaga para hindi tayo nakakatanggap ng disconnection notice. Oo anak, iiwasan ko nang maging makakalimutin. Iabot ko na lang po mamaya yung pera para maibayad nyo na po bukas ng umaga. O sige, aagahan ko na lang ang pagbabayad bukas. Opo, ma. Kasi baka mamaya maputulan pa tayo tapos mas malaki pa ang magastos natin sa pagpapareconnect ng kuryente. Papa Dudut, hindi talaga madali ang maging breadwinner lalo na kung walang ibang inaasahan ng pamilya ko kung hindi ako lamang. Papa Dudut, nung nabubuhay kasi si Papa, kahit na hindi ganoon kagaan ang buhay namin ay hindi naman ako sobrang nahihirapan. Para makatulong sa kanya noon ay nag-working student ako kasi may mga oras na hindi sumasapat ang kinikita niya sa pagdadrive ng taxi para sa mga gastusin namin sa bahay. Nakikiboundary lang kasi siya ng taxi kaya hindi niya buong naiuuwi sa bahay ang perang pinaghihirapan niya sa pamamasada. Si Papa rin ang naging idolo ko noon kasi nakita ko kung paano niya itaguyod ang pamilya namin. Kahit pagod na siya. Kaya mula nang mawala siya ay nangako ako sa sarili ko na susundan ko ang yapak niya. At gagawin ko ang lahat para mapabuti ang buhay ng pamilya namin. Pero mula nang mapunta nga sa mga balikat ko ang malaking responsibilidad ng pamilya ko, doon ko na na-realize na hindi talaga madali ang naging pwesto ni Papa sa buhay namin. Hindi lang siya mabigat, kung hindi sobrang bigat. Mabuti na lang kahit papaano may isang tao sa buhay ko na sumasalo ng mga hinaing na hindi ko masabi noon sa kahit na sino sa pamilya ko, Papa Dudut. Buti naman at nagkaroon ka na ng oras para sa akin, babe. Pasensya na, babe, Naging sobrang busy ko lang talaga sa trabaho. Ayos lang, huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko naman yun. At least ngayon, natuloy na ang date natin kahit dito lang sa coffee shop. Ayun nga lang, may dala ka pa ring trabaho. May tinapos lang naman akong report pero ito, i-close ko na tong laptop ko para wala nang storbo sa atin. Ayan, very good. Minsan ko na nga lang masolo ang babe ko. May istorbo pa na laptop. Ito na nga, nilalagay ko na sa bag ko para solong-solo mo na talaga ako. Ay, may bibigay nga pala ako sa'yo. Ano yan? Eto, Uy, wow! Sunflower bouquet? happy Mansari, babe. Oh, thank you. Grabe, dapat hindi ka na nag-abala pa ng ganito. Special day natin ngayon, kaya dapat may special something din ako para sa'yo. Napaka-sweet talaga ng babe ko. Siyempre naman, basta para sa napakagandang girlfriend ko. Bolero pa. Uy, hindi Sobrang ganda kaya talaga ng girlfriend ko. Kaya sobrang mahal na mahal kita. Ay, naku, ewan ko sa'yo. Masyado mo na ako pinapakilig, Pero paano mo pala napagkasya to sa bag mo? Etong malaking backpack ang ginamit ko para hindi ma-deform yung sunflower bouquet. Buti nga, maayos pa rin hanggang sa makarating ako dito sa coffee shop. Ingat na ingat talaga ako sa pagbitbit ng backpack ko na yan. Thank you, babe, Sa totoo lang, nawala na talaga sa isip ko naman sa rin natin ngayon. Alam ko, babe. Sorry, Ano ka ba? Hindi mo kailangang mag-sorry. Alam ko naman kasi kung gaano ka kaokupado ng trabaho at responsibility sa family ang isip mo ngayon. Sinabi mo pa, lalo na ngayong parehong nasa college na yung dalawang kapatid ko.
Ang laki ng gastos kaya hirap talaga ako sa pagbabudget. Nawala na tuloy sa isip ko ang tungkol sa date ngayon at monthsary nating dalawa. Babe, babawi talaga ako next month kasi baka mas maluwag na ang schedule ko nun. Ibig bang sabihin, pwede na tayong mag-out of town staycation sa next month sa rin natin? Ha? Naku babe, gastos yun eh. Ako nang bahala sa gastos. Basta bigyan mo lang ako ng oras mo, babe. Ayoko naman ng ganun kasi napapadalas na yung mga date natin na ikaw lang halos ang gumagastos. Sabi ko naman sa'yo, huwag mong isipin ang tungkol sa pera, di ba? Oo nga, kaya lang nagigilty pa rin ako. Kasi parang nagiging unfair na ako sa'yo eh. Hindi ka nagiging unfair, babe. Kasi nag-e-effort ka pa rin na bigyan ako ng oras kahit napaka-busy ng schedule mo. Ano, G na ba tayo sa out-of-town staycation natin? Bahala na babe. Depende sa magiging schedule ko sa trabaho kasi may mga bago kaming trainee na kailangang i-train next month. Akala ko ba mas magiging maluwag na ang schedule mo next month? Oo, pero alam mo naman na kailangan ko pa rin mag-overtime para madagdagan ng sweldo ko. Pero susubukan kong gawa ng paraan. Sasabihan ka agad kita, babe. Wait lang, babe ha. Basahin ko lang tong chat ni Kuya at baka importante. Sige lang, babe. Oh, bakit ang lalim naman ng buntong hininga mo pagkatapos mong basahin ang chat ng kuya mo? Nangungutang na naman kasi ng pera si Kuya sa akin eh. Di ba nabanggit mo nung nakaraan na nagpadala ka ng pera sa kanya kasi naospital ang anak niya ng dahil sa dengue? Oo. Tsaka hindi pa niya nababayaran yun. Tapos nangihiram ulit siya ng pera ngayon? Oo. Ang dahilan naman niya, nakagat daw ng aso yung bunso niya at magpapa-anti-rabies daw sila bukas ng umaga. Pero may center na nagbibigay ng libreng anti-rabies, di ba? Nabanggit niya sa chat malayo daw kasi sa kanila yung center na nagbibigay ng anti-rabies eh. Kaya ayun, sa mas malapit na ospital na may bayad na lang daw sila pupunta bukas. Masisira na naman ang budget ko nito. Ay, Papahiramin na lang kita para hindi masira ang budget mo, babe. ay naku babe, wag na. Kaya ko namang ayusin to. Sige na, hayaan mo nang makatulong ako. Isisend ko na lang mamaya sa bank account mo. O kung gusto mo, ako na mismo ang magpairam ng pera sa kuya mo. Seryoso ako babe. Hindi mo na kailangan gawin yun. Kaya ko namang gawa ng paraan to. Pero thank you pa rin kasi palagi kang nandyan tsaka willing na tulungan ako. Siyempre, kasi girlfriend kita. At gusto ko na makatulong ako lagi sa kahit na anong problema na dumarating sa'yo, babe. Papadudot kahit may sarili ng pamilya ang kuya ko ay may mga pagkakataon na nangihiram siya sa akin ng pera na madalas na hindi na niya nababayaran. Nahihiya na rin ako na singilin siya kasi alam ko na madalas silang nagigipit sa bahay nila. 4 na kasi ang anak nila noon ang asawa niya tapos ay siya lang din ang nagtatrabaho para sa mga ito. Sa isang construction site siya nagtatrabaho at alam ko na hindi ganoong kalaki ang kinikita niya doon, papadudot. Hanggang 3rd year high school lang ang tinapos niya at naging tambay na siya sa bahay noon. Ilang beses pa siyang kinukumbinse ni na papa at mama na bumalik sa pag-aaral pero mas ginusto niya na bumarkada. Hanggang sa mabuntis niya ang girlfriend niya pagkalipas ng 2 taon ng pagiging tambay. Mabuti na lang at siya na rin ang nagdesisyon na bumukod sila ng girlfriend niya at hindi na inasa kay tatay noon ng responsibilidad para sa mag-ina niya. Kaya lang nang maging 4 na ang anak niya, mas madalas na siyang magipit at ako ang nilalapitan niya para hingan ng tulong. Ang pamilya kasi ng asawa niya ay nasa malayong probinsya pa, kaya wala silang ibang pwedeng lapitan at hinga ng tulong kung hindi ako lamang ng mga panahong yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nakilala ko si Joey noong nasa college pa lamang ako. Doon din nagsimula ang relasyon namin at hindi ko yon sinabi sa mga magulang ko. Ayaw kasi nila na mag-boyfriend ako kasi natatakot sila na baka magaya ako sa kuya ko na nakapag-asawa ng maaga. Kahit nga nang minsang pinakilala ko si Joey sa kanila, bilang manliligaw ko, pinaalala nila sa akin
ang responsibilidad ko na pagtulong sa pamilya sa oras na makatapos na ako ng pag-aaral ko. Kumbagay, hindi raw kaagad ako pwedeng mag-asawa. Hindi naman nila yon diretsong sinabi sa akin pero pinaramdam nila ang magiging responsibilidad ko sa oras na makatapos ako ng college. Kaya naman ang maging kami ni Joey noon ay naging lihim sa pamilya ko ang relasyon naming dalawa. Baka kasi hindi nila ako maintindihan na hindi ako kagaya ng kuya ko. Kaya kong balansehin ang oras ko sa trabaho, sa pamilya, sa pag-aaral at sa relasyon na merong kami ni Joey. At nangihinayang ako na hindi yon nakita ni Papa kasi nawala na kaagad siya bago ko pa man maipakilala sa kanya si Joey bilang boyfriend ko. Nagtatrabaho na rin ako noon nang ipaalam ko kay Mama ang tungkol sa relasyon namin at wala na rin siyang naging pagtutol. Siguro kasi nakita ni Mama kung gaano ako karesponsable bilang breadwinner ng pamilya namin, Papa Dudut. Ito yung budget para sa pambayad ng tuition fee ng mga kapatid ko. Ito para sa allowance nila. Ito naman para sa bill ng kuryente at tubig para sa buwan na to. Tapos ito para sa pang-grocery ni Mama. Yan. Buti na lang mukhang hindi kami magigipit ngayon. Kasi malaki pa tong natira na pang-allowance ko. Anak, magkape ka muna. Oh, Ma. Gising pa po pala kayo. Oo, ilalagay ko na sa lamesa tong tasa ng kape natin. Grabe, kakatutok ko dito sa ginagawa ko, hindi ko napansin na nagtitimpla na pala kayo ng kape sa kusina. At talaga nagtimpla pa kayo ng kape para sa ating dalawa, Ma. Hindi pa kasi ako makatulog, kaya naisipan ko na lumabas muna ng kwarto para magkape. Ginagawa niyo pa rin pala talagang pampatulog ang kape. Ikaw din naman, di ba? Nagkakape ka bago matulog, kaya nang makita kitang gising pa rito sa sala, naisipan kong ipagtimpla ka na rin ng kape. Sa inyo po talaga ako nagmana pagdating sa kape. Pero salamat po dito, Ma. Sakto po kasi patapos na rin ako dito sa ginagawa ko. Nagbabudget ka na ba para sa mga gastusin natin sa buwan na ito? Opo, binabudget ko na po mga kailangan nating bayaran at pagkakagastusan para sa buwan na to. Maisisingit mo pa ba dyan yung nabanggit ko nung nakaraan na pagpapaayos ng banyo natin? May sira po bang gripo ng banyo natin? Hindi ko po kasi matandaan yung sinabi niyo tungkol dun eh. Hindi yung gripo, pero yung tiles na sahig. Marami na kasing sira yung tiles kaya gusto ko sanang papalitan na natin. Oo nga po, Ma. Naalala ko na yung tungkol doon. May ilang buwan na rin mula nung mabanggit ko yun sa'yo kaya siguro nawala na rin sa isip mo. Siguro nga po nawala sa isip ko. Pero huwag kayong mag-alala, Ma. May extra pa naman ako dito. Sabihin nyo na lang po sa akin kung magkano yung kakailanganin. Para kung kulang yung extra ko, gagawin ko po ng paraan para madagdagan yung pera na yon. Sige, Kat. Ipapatingin ko na sa kapitbahay natin na gumagawa at nagpapalit ng tiles sa sahig. May alam din kasi siya na murang bilihan ng tiles. Mas makakatipid tayo kung siya na lang ang kakausapin natin. Mas mabuti nga po kung ganon para hindi na rin tayo mahirapan sa paghahanap ng ibang tao na gagawa nun. Pasensya ka na, Kat, ha? Ba't naman po kayo humihingi ng pasensya, Ma? Matagal na rin po yung mga tiles na yun sa banyo natin, di ba? Hindi pa po yata ako pinapanganak, yun na po yung tiles na nakadikit doon. Kaya wala po kayong kasalanan kung masira man po mga yun dahil sa paglipas ng panahon. Hindi naman yung tungkol sa tiles sa sahig ang hinihingi ko ng pasensya sa'yo. Tungkol naman saan po? Yung tungkol sa pagtatrabaho mo para sa mga gastusin sa bahay na ito. Ma, para namang bago naman po ito sa atin. Ako po ang may trabaho sa bahay na to, kaya responsibilidad ko po kayo ng mga kapatid ko. Ayun na nga eh. Ikaw lang ang may trabaho, kaya ikaw lang mag-isang sumasalo ng responsibilidad sa bahay na ito. Ako ang ilaw ng tahanan, pero parang nagiging pabigat lang ako sa'yo. Huwag naman kayo magsalita ng ganyan, Ma. Kasi kahit kailan hindi kayo naging pabigat sa akin. Wala na nga po ako halos ibang ginagawa dito sa bahay kundi magpahinga. Lahat kasi nang kailangan linisin o ayusin dito, kayo nang nag-aasikaso. Yun na lang naman kasi ang pwede kong maitulong sa'yo, Kat. Napakalaking bagay na po ang ginagawa niyo na yun, Ma.
Kung hindi lang nag-asawa ng maaga ang kuya mo, pinagtutulungan niyo sana ang mga gastusin dito sa bahay. Ma, hindi na po natin may babalikan nakaraan. Hindi rin naman po nagsisi si kuya sa naging buhay niya ngayon kasi mabait naman yun ang pangasawa niya eh. May mga araw na nahihirapan sila sa mga gastusin kasi mataas naman talaga mga bilihin ngayon, di ba? Pero nakakabangon naman po sila at maayos pa rin ang buhay nila. Nagiging maayos ang buhay nila kasi palagi mo silang tinutulungan. Lalo ka tuloy nahihirapan kasi alam ko na may mga oras na nagpapahiram ka ng pera sa kuya mo. Paminsan-minsan lang naman po yun kapag nagigipit talaga. Tsaka madalas para naman po sa mga anak nila ang hinihiram na pera ni kuya sa akin eh. Pasensya ka na talaga anak ha. Alam ko na nahihirapan ka na rin sa amin lalo na sa mga... Ma, ayos lang ako. Huwag niyo po akong alalahanin. Kaya ko to. Nakakaramdam ako ng pagod pero kaya ko to, ma. Kaya ko pong igapang at itaguyod ang pamilya natin. Papadudot ng parehong nasa kolehiyo na ang dalawang kapatid ko at nasa high school ang dalawa ay mas naging mabigat para sa akin ang mga gastusin namin. Sobrang hirap na pag-budgetin ang bawat kinikita ko noon sa trabaho para sa lahat ng kailangan na bayaran sa bahay. Kaya madalas papadudot na napapa-overtime talaga ako sa trabaho. Tumatanggap na rin po ako noon ng racket na gumawa ng thesis ng mga college student para may pandagdag sa panggastos namin. At hindi madali ang racket na yon dahil kailangan kong maglaan ng oras at mag-research para magawa ng maayos ang thesis na yon. Alam nyo, sa totoo lang, may mga oras noon na naiiyak na lamang ako kapag mag-isa ako sa kwarto. O kahit nga kapag nasa opisina ako at wala nang ibang kasama na katrabaho doon. Bigla ko na lang nararamdaman ang bigat na nasa magkabilang balikat ko. Dahilan para bumigat din ang dibdib ko at maluha na lamang ako. Alam ko naman na hindi ginusto ni mama na ako lang mag-isa ang sumalo ng responsibilidad sa pamilya namin. Pero wala naman na kaming magagawa pa kasi wala na silang aasahan noon kung hindi ako lamang papadudot. Happy anniversary, babe! Happy anniversary din, babe! Thank you kasi nag-effort ka na hintayin na matapos ang shift ko sa trabaho. Natambakan kasi kami ng mga report na kailangan tapusin kaya kinailangan ko mag-overtime eh. Ayos lang yon, babe. Ano ba naman yung 3 oras na paghihintay para sa espesyal na gabi na to? Kasama ang babaeng pinakamamahal ko. Humirit ka pa talaga ha? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Saka nasanay na rin naman akong maghintay kasi madalas ka talaga nag-overtime sa opisina nyo. Ayun na nga eh. Nahihiya na ako sa'yo kasi palagi ka nalang naghihintay ng ilang oras para lang sa saglit na date natin. Anong saglit? Hindi mo ba alam na yung 30 minuto hanggang 1 oras na magkasama tayo? Para sa akin, 1 buwan na yun. Grabe naman yung 1 buwan. Ganun talaga kapag kasama mo yung taong mahal mo. Bumabagal ang oras kasi masaya ka sa tabi niya. At yun ang pakiramdam ko sa bawat minuto na magkasama tayo. Alam mo, babe, masyado ka ng sweet. Baka lang gamin na tayo pareho dito sa lamesa natin, ha? Ang dami pa naman itong mga in-order mong pagkain kung lalanggamin lang. Umorder talaga ako ng maraming pagkain. Kasi nga, espesyal na araw to para sa ating dalawa. Kahit naman hindi natin anniversary o mansary, umu-order ka pa rin ng madami kapag magkasama tayo, eh. Kasi sa tuwing magkasama tayo, nagiging espesyal yung araw ko. Babe, ano ba? Masyado mo na akong pinapakilig. Ginagawa ko lang yung responsibility ko bilang boyfriend mo. Ang pangitiin at pakiligin ng girlfriend ko. Alam mo, napakaswerte ko talaga kasi ikaw ang naging boyfriend ko. Naalala ko na parang dati lang, tinatago pa natin yung relasyon natin sa mga magulang ko. Oo, kasi nga ayaw mo na ipakilala ako sa kanila bilang boyfriend mo. Alam mo naman na sobrang higpit kasi ng mga yun, di ba? Sobrang takot sila na baka gumaya ako kay kuya na nag-asawa ng maaga. Kaya grabe yung paghihigpit na ginawa nila sa akin noon. Pero hindi mo naman sila na-disappoint, di ba?
Oo naman. Hindi ko talaga sinira yung tiwala nila kasi nirespeto mo rin ako at ang relasyon nating dalawa. Sayang, hindi naabutan ni Papa nung naging tayo na. Ayos lang kasi alam ko naman na nakikita niya ngayon kung gaano ko kamahal ang anak niya. Tama ka dyan sa sinabi mo. Pero parang ang bilis ng panahon, no? Dati lang, nahihirapan tayong magkita para mag-date. Pero ngayon, ilang taon na tayong magkarelasyon. At marami pang susunod na taon para sa ating dalawa. Ay, sa totoo lang, minsan, nakakaramdam na ako ng takot. Takot saan, babe? Na ano, baka mapagod ka na sa akin. Mahal kita. Kaya hindi ako mapapagod na mahalin ka. Babe, thank you ha. Kasi palagi kang nandyan para sa akin. At hindi ako mawawala sa'yo kahit kailan. Hindi ako mapapagod na mahalin ka. Gusto ko na ako yung maging dahilan para lalo kang lumakas. Ako yung kukuhanan mo ng lakas sa oras na nakakaramdam ka ng pagod. Kaya nga, gusto ko na rin samantalayin ang pagkakataon na to, babe. Anong ibig mong sabihin? Babe, ilang beses ko rin pinag-isipan to. At naniniwala ako na ito na yung oras para simulan nating planuhin ang buhay nating dalawa. Babe, para saan ang singsing na yan? Babe, ilang taon na tayong magkarelasyon at matagal na akong sigurado na ikaw yung babae na gusto kong makasama sa habang buhay. Kat, will you marry me? Joey! Mahal mo naman ako, di ba? At mahal na mahal kita. Kaya magpakasal na tayo, please. Joey, sorry pero hindi pa kasi pwede eh. Ha? Anong hindi pa pwede? Hindi pa tayo pwedeng magpakasal. Akala ko ba mahal mo ako? Oo nga, pero hindi sapat yun para madaliin natin ang lahat. Hindi naman kita minamadali, Kat. Gusto ko lang na simulan na nating planuhin ang tungkol sa ating dalawa. Kahit ito man lang nakasal natin. Ayun na nga, Joey. Hindi pa kasi pwede talaga eh. Kasi una sa lahat, alam mo naman may 4 pa ako na kapatid na pinag-aaral. Yung 2 sa kanila nasa college pa. Tutulungan naman kita na pag-aralin ng mga kapatid mo. O sa kahit na anong gastusin pa para sa pamilya. Tutulong ako. Yan yung ayoko mangyari. Yung saluhin mo yung responsibilidad na hindi naman talaga sa'yo. Joey, sorry talaga pero hindi pa ako handa eh. Hindi ko pa kaya magpakasal sa'yo. Papadudot ng tumungtong ng first year college ang kapatid ko na sumunod sa akin ay nangako siya na pagbubutihin niya ang pag-aaral niya. Sinubukan niya rin na mag-working student pero napansin ko na hindi niya kayang pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho dahil bumaba talaga ang grades niya. Kaya naman sinabi ko sa kanya na mag-focus na lamang siya sa pag-aaral at ako nang bahala sa lahat ng mga gastusin. Ganon din ang naging setup ng isa ko pang kapatid nang mag-college na siya. Sinubukan niya rin na maging working student pero nahirapan din siyang pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Doon ko na-realize na magkakaiba talaga ang diskarte ng mga tao. May mga kaya tayong gawin na hindi kayang gawin ng iba. O pwedeng nasanay lang din sila na may inaasahan silang tutulong sa kanila. Kaya ang pakiramdam nila ay hindi na nila kayang gawin ang isang bagay na mabigat para sa kanila. Kasi ako kahit gaano ako nahihirapan nang maging working student ako ay pinilit kong kayanin yon. Kasi alam ko na walang ibang makakatulong sa akin kung hindi ang sarili ko lamang, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi naging madali para sa akin ang tanggihan ng alok na pagpapakasal ni Joey. Bago pa man ang araw na yon ay may ilang beses ko nang nararamdaman na balak na niya akong alukin ng kasal. Kasi napapadalas ang pagbubukas niya ng topic tungkol sa pagpapakasal. Pagbuo ng pamilya, pagbili ng bahay o pagkakaroon ng mga anak. Gusto ko na rin namang pag-usapan ang tungkol sa mga bagay na yon.
May mga oras nga na nai-excite ako kapag nai-imagine ko na kinakasal na kami sa simbahan ni Joey. Na may sarili na kaming bahay at may ilan na kaming mga anak. Pero mula nang mag-college ang dalawang kapatid ko ay doon ko na-realize na sobrang hirap pala talaga ng buhay. At natakot ako na iparamdam ang hirap ng buhay na yon sa mga magiging anak namin ni Joey. Papadudot, alam ko sa sarili ko na hindi pa talaga ako handa noon na magpakasal. Kaya naging buo ang desisyon ko na tanggihan ang wedding proposal ni Joey. Ayoko magbitaw ng desisyon na pwedeng hindi lang ako ang mahirapan kung hindi pati na rin ang mga mahal ko sa buhay. Sobrang nasaktan ko noon si Joey at naiintindihan ko ang pag-iwas niya sa mga tawag o text ko na ilang buwan, papadudot. Ang hindi ko lang maintindihan ay bakit parang naging napakadali para sa kanya. Napalitan ako sa buhay niya. Dahil pagkalipas lamang ng ilang buwan ay nakita ko siya sa isang mall na may kasamang ibang babae. Hindi lang basta kasama, kung hindi kahawak kamay niya pa ito. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko na kumprontahin siya ng araw na yon, papadudot. Pwede ba, Joey? Bitiwan mo ang kamay ko! Kanina mo pa ako hinihila! O ayan, diyan ka mag-eskandalo. Ngayon nandito na tayo sa labas ng mall. Hindi ako nag-eskandalo! Talaga? Kaya mo ba kami sinugod ni Sanya kanina? Hindi ko kayo sinugod! Bakit napakarami mong tanong kanina? Tapos halos kulang na lang. Sabunutan mo yung kasama ko. Normal lang na magtanong ako dahil hindi ko kilala kung sino yung kasama mo. Tsaka, mabuti sana kung magkasama lang kayong dalawa eh. Pero hindi, Joey! Hawak mo yung kamay ng babaeng kasama mo na hindi ko kilala! Ngayon ang mga tanong ko naman ang sagutin mo. Sino ba talaga yung babae na yon? At bakit hawak mo ang kamay niya habang naglalakad kayo sa loob ng mall? Ano, Joey? Bakit hindi ka makasagot? Sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ba talaga yung babaeng yun sa buhay mo? Girlfriend ko si Sanya at magpapakasal na kaming dalawa. Girlfriend? Sadali lang. Paano nangyari yon? At saka teka, magpapakasal na kayong dalawa? Bakit? Paano? Mahal ako ni Sanya, kaya pakakasalan ko siya. Pero mahal din kita. Kung talagang mahal mo ako, bakit ayaw mo magpakasal sa akin? Hindi ko sinabing ayoko magpakasal sa'yo. Ang sabi ko lang naman, hindi pa ako handa, Joey. Tsaka paano mo siya naging girlfriend? Hindi pa naman tapos yung relasyon nating dalawa. Nung gabi na tinanggihan mo ang alok ko sa'yo na magpakasal na tayo, para mo na rin tinapos ang relasyon nating dalawa. Joey, sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi pa ako handa na lumagay sa tahimik na buhay kasama ka kasi nga dami ko pang responsibilidad sa pamilya ko. At sinabi ko rin sa'yo na handa akong tulungan ka sa responsibilidad mo sa pamilya mo. Pero ayaw mo. Hindi mo naman kasi responsibilidad ang pamilya ko, Joey. Hindi mo kailangan saluhin yung responsibilidad na hindi naman sa'yo. Ayoko lang naman na isipin ng ibang tao na inaabuso ko yung pagiging mabait mo at yung relasyon nating dalawa. Mas importante pa ba talaga yung iisipin at sasabihin ng ibang tao kaysa sa nararamdaman natin? Kat, boyfriend mo ko. At kapag naging mag-asawa na tayo, magkasama na tayo sa lahat ng problema o responsibilidad mo sa pamilya mo. Hindi mo na kailangang suluin lahat ng bigat na araw-araw mong dinadala sa mga balikat mo. Kasi nandito ako, yung tao na willing na maging panghabang buhay na parte ng buhay mo. Hindi lang talaga ako sanay na may kahati sa mga problema at responsibilidad. Ano pa palang silbi ko kung hindi mo ko hahayaan na tulungan ka? Kat, mula nang maging magkarelasyon tayong dalawa, palagi mo na lang tinatanggihan ang mga tulong na binibigay ko sa'yo. At kung tinatanggap mo man yun, sapilitan pa. Hindi na iba ang pamilya mo sa akin. Kasi halos parang pamilya ko na rin sila. Pero dahil sa ginagawa mo, parang mo lang akong tinutulak palayo sa buhay mo. Sorry.
Sorry, Joey. Sorry din, Kat. Alam ko na parehas lang tayong nahihirapan at nasasaktan ngayon. Siguro, kung hindi mo tinanggihan yung alok ko na magpakasal na tayong dalawa, kung inayahan mo ako na tulungan ka sa lahat ng responsibilidad na meron ka, siguro hindi ko mabubuntis si Sanya at hindi namin kailangan na magpakasal. Ano? Anong sabi mo? Pagkatapos ng huling gabi na magkausap tayong dalawa, nagpakalunod ako sa alak at si Sanya ang kasama ko. Hanggang sa nagising na lang ako kinabukasan na magkatabi na kami sa kama. At 2 buwan ang lumipas. Sinabi niya na buntis siya at ako ang ama ng magiging anak niya. Teka muna, paano ako? Paano tayong dalawa? I'm sorry, pero kailangan kong panagutan yung magiging anak ko kay Sanya. Papadudot pagkatapos kong tanggihan ang alok ng pagpapakasal sa akin ni Joey ay iniwasan na niya ako. At kagaya nga ng sinabi ko kanina, naiintindihan ko yon. Kasi alam ko na sobra ko siyang nasaktan. Binigyan ko siya ng oras na makapag-isip tungkol sa naging sagot ko, pero hindi naman ibig sabihin noon na nakipaghiwalay na ako sa kanya. Kasi pagkatapos ng 1 linggo ay sinimulan ko ng gumawa ng paraan para muli kaming magkausap. Tinatawagan ko siya pero hindi niya ako sinasagot. Palagi ako nagtitext at chat sa kanya pero hindi siya nagre-reply. Sinubukan kong i-explain sa mga text at chat ko na hindi pa ako handang magpakasal. Pero sobrang mahal ko siya. Na sana'y bigyan niya pa ako ng oras na matapos ang responsibilidad sa pamilya ko. Bago kami magsimulang magplano ng para sa aming dalawa. Halos 5 buwan niya akong iniwasan tapos ay makikita ko na lamang siya na may kasama ng ibang babae. At hindi lang yon, Papadudot. Hindi ako makapaniwala na sa ilang buwan na hindi namin pag-uusap, makakabuntis na siya ng ibang babae. Sobrang sakit noon para sa akin kasi pakiramdam ko ay para akong isang piraso lamang ng notebook sa buhay niya na mabilis niyang pinilas at inalis sa buhay niya. Mabilis niya akong pinalitan ng isang bagong pahina sa kabila ng ilang taon na naging relasyon naming dalawa. Akala ko noon ay si Joey na ang magiging katuwang ko sa panghabang buhay sa oras na matapos na ang responsibilidad ko sa pamilya ko. Ayon pala ay dadaan lang din siya at hindi rin magtatagal sa buhay ko. Kaya naman mula noon ay muli ko na lamang sinubsob ang sarili ko sa pagtatrabaho at sa responsibilidad ko sa pamilya ko, Papadudot. Oh, Kat! Masyado ka yatang ginabi ng uwi ngayon. 3 oras po kasi ako nag-overtime sa opisina para wala na akong maiuwing trabaho dito sa bahay, ma. Tapos ang traffic pa po kaya mas lalo akong ginabi ng uwi. Nag-aalala na nga ako sa'yo kasi hindi ka nagre-reply sa text ko sa'yo eh. Pasensya na po, ma. Na-empty bat na rin po kasi yung cellphone ko kaya hindi ko na rin po nabasa yung text nyo. Ayos lang, medyo nag-alala lang ako kasi nga pasado 11:00 na ng gabi pero wala ka pa rin dito sa bahay. May nadaanan din po pala kaming mga sasakyan na nagkabanggaan. 2 kotse at 1 truck. Kaya naging doble ang traffic kanina. Mas doble din po tuloy ang pagod at gutom na nararamdaman ko ngayon. Halata nga sa mukha mo, lalo na sa mga mata mo, nak. Pero eto, ipaghahain na kita para makakain ka na rin. Salamat, ma. Maghuhugas lang din po ako ng kamay ko. Kumapit kasi sa kamay ko yung kalawang sa gate natin kanina eh. Hindi pa po pala napapapinturahan yun? Nako, hindi pa nga. Kala ko po bang sabi nyo papipinturahan nyo na yun kaya nanghingi kayo ng extra na budget nung nakaraang buwan.
Oo, pero nagsabi kasi sa akin yung bunsong kapatid mo na gusto niyang sumama sa field trip ng school nila. Nung isang taon kasi hindi siya nakasama kaya pinagbigyan ko ng makasama ngayon. Sana ayos lang sa yung pinasama ko ang kapatid mo sa field trip nila. Wala naman pong problema sa akin kung sumama si Bunso sa field trip nila. Pero sana ma, sinabi niyo sa akin yung tungkol doon. Para po hindi ako nagtataka kung bakit wala pa ring pintura yung gate natin hanggang ngayon. Ay, nawala na naman sa isip kong bagay na yun. Pasensya ka na anak. Ayos lang po ma. O ma, bakit wala pong lumalabas na tubig dito sa gripo natin sa lababo? Ay nako, nasira kasi ulit yan kaya may timba ng tubig dyan sa tabi ng lababo. Yan na lang muna ang gamitin mo. Malinis naman ang tubig na laman ng timba na yan. Ay, sige po, ito na lang po ang gagamitin ko na panghugas ng mga kamay ko. Magsasabon na rin po ako dito para matanggal ang amoy kalawang. Ma, di ba pinaayos nyo rin po itong lababo natin? Nagamit nyo nga po yung pera na dapat na pambayad ng kuryente natin nung nakaraan? Ay, oo, kaya lang palpak yung tuberong gumawa ng lababo na yan. Pinaalam niyo po ba sa kanya na palpak yung pagkakaayos niya dito? Nakatext ko pa siya ng isang beses at sinabi niya naman na babalik siya dito sa bahay para ayusin ulit yung lababo na yan. Pagkatapos noon, hindi na siya ulit nag-reply. Sinubukan ko ring tawagan pero hindi ko na makontak yung number niya. Mukhang wala na siyang balak na magpakita ulit dito sa bahay. Kaya plano ko nang kumuha ng ibang tubero na mag-aayos ng lababo natin. Ibig sabihin po panibagong bayad na naman yun, ma. Ganun na nga anak. Ay, sige po. Sabihin nyo na lang po sa akin kung magkano ang magagastos kapag may iba ng tuberong tumingin dito sa lababo natin. Nahihirapan po kasi ako sa pagbabudget minsan kapag may biglaan tayong kailangan na pagkagastosan dito sa bahay eh. Oo, sasabihin ko kaagad sa'yo. Halika na rito sa lamesa nang makakain ka na. Eto ma, kakatapos ko lang po magbanlaw ng kamay ko. Ano po bang ulam natin, ma? Adobong galunggong. Galunggong na naman po. Eh, di ba ito yung ulam natin kagabi? Iba yung ulam natin kagabi, sarsyadong galunggong yon. Ma, hindi po ba talaga natin kayang magkaroon ng ibang ulam dito sa bahay? Palagi naman po ako nagbibigay ng pang-grocery sa inyo Saka madalas sobra pa po yun. Pero bakit napakabihira ko po makakain ng ulam na manok o karne ng baboy kapag nandito ako? Pasensya na anak. Ang totoo, may pinirito akong manok kanina kaya lang nakain ng kapatid mo yung tinira ko na para sa'yo. Alam mo naman na paborito niya yun kaya hindi ko na rin siya napigilan. Sanay na rin naman po ako na hindi pinapriority sa bahay na to. Di ko nga po alam kung bakit nagtatanong pa ako kung anong ulam na tinira niyo para sa akin eh. Dapat sanay na rin ako na laging galunggong ang nakahain sa lamesa kapag uuwi ako sa bahay na to. Kat, Alam niyo sa totoo lang, napapagod na rin ako talaga eh. Hindi lang sa paulit-ulit na ulam na to, kundi dahil sa pabigat na responsibilidad ko para sa pamilya na to. Pinipilit kong kayanin lahat, ma. Sa totoo lang, pinipilit ko ibigay lahat ng pangangailangan nyo, kahit sobrang nabibigatan na ako sa mga ginagawa ko para sa inyo. pasensya na talaga kung hindi ako makatulong sa'yo. Pasensya na rin po kayo kung nasasabi ko yung mga bagay na to. Huwag niyo naman po sanang isipin na sinusumbatan ko kayo dahil hindi po yun yung gusto kong mangyari, ma. Nabibigatan lang po talaga ako. Nabibigatan na ako sa nangyayari sa buhay ko ngayon eh. Ang bigat-bigat! Ang bigat-bigat, ma! Papadudot mula nang malamang kong nakabuntis ng ibang babae si Joey ay pinilit ko na rin siyang alisin sa buhay ko kahit na sobrang bigat. Kasi kasama na siya sa mga plano ko sa future. Nakikita ko na siya na kasama ko bilang kapareha sa panghabang buhay. Kaya naman hindi madali para sa akin na baguhin paunti-unti ang mga plano na yon. Dahil alam ko na wala ng Joey na babalik pa sa akin para damayan, tulungan at mahalin ako. Alam ko naman na may naging pagkukulang din ako sa relasyon namin. Hindi ako perpektong kapareha pero ginawa ko ang lahat para mag-work ang relasyon namin sa kabila ng napakabigat na responsibilidad na nasa mga balikat ko. Responsibilidad na ayokong ipasa at iasa sa kanya dahil ayokong madamay siya sa bigat ng buhay na meron ako noon.
Naging concerned lang ako sa kanya sa relasyon namin. Ang hindi ko alam ay magiging dahilan pala yon para tuluyang masira ang relasyon at ang mga plano para sa future naming dalawa. Lahat naman tayo ay marunong mapagod at mapuno sa oras sa sobrang bigat na ang nararamdaman natin sa dibdib natin. Kapag naipon na yung lahat ng sama ng loob na meron tayo para sa ibang tao, alam ko na dapat ay hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob para sa pamilya natin. Pero hindi naman natin mapipigilan yon, lalo na kung masyado na silang umasa sa atin. At ang araw na umiyak ako sa harapan ni Mama ay hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na sabihin lahat ng hinanakit ko sa kanila, pati na rin ang paghihiwalay namin ni Joey. Hindi ko naman sila sinisisi sa naging pagtatapos ng relasyon namin kasi ang nasa isip ko noon, hindi rin talaga kami ni Joey ang para sa isa't isa. Sadyang hindi lang talaga siguro ganong katibay ang pundasyon ng relasyon naming dalawa. Pinagsisihan ko rin ang mga salitang binitawan ko noon kay Mama dahil alam ko na nasaktan ko siya. Pero naging maayos naman ang lahat sa bahay pagkatapos ng araw na yon. Mas inayos na rin ni Mama ang pagbabudget sa perang inaabot ko sa kanya. Kaya kahit papaano ay hindi galunggong ang madalas na ulam na naabutan ko sa bahay. Tinupad din ng kapatid ko na sumunod sa akin ang pangako niyang pagbubutihin ang pag-aaral niya dahil nakapagtapos siya ng cum laude sa kolehiyo. Ngayon ay dalawa na kaming nagtutulungan para sa mga gastusin sa bahay at pag-aaral ng 3 pa naming kapatid. Malaki pa rin ang pasasalamat ko na hindi ako binigo ng mga kapatid ko sa lahat ng mga naging sakripisyo ko para sa kanila. Kahit papaano, ay nararamdaman ko na gumaan ang buhay namin kumpara noong ako pa lamang ang nagtatrabaho para sa pamilya namin. Kaya sa mga kapwa ko breadwinner na nakikinig sa mga oras na ito, alam ko na may oras na sobrang bigat na sa dibdib ng mga responsibilidad na sinasalo natin sa bawat araw, pero huwag tayong susuko. Dahil darating ang araw na masusuklian din ang lahat ng hirap at pagsasakripisyo na ginagawa ninyo para sa mga mahal ninyo sa buhay. Maraming salamat po, Papa Dudut, kung sakali man na mapili po ninyong i-ere ang sulat ko. More power and God bless po sa inyong programa sa Barangay Love Stories na forever number 1 sa puso ng inyong mga listeners. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kath. Dear Papa Dudut, hindi talaga palaging nasa ilalim ka. Makakaahon ka rin at mapupunta sa ibabaw. Makikita mo rin ang ganda ng tuktok. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Barbie, 35 years old at maraming pinagdaanan sa buhay. Pero ni minsan ay hindi ako sumuko. Lalo't nakaasa sa akin ang nag-iisang inspirasyon ko. Ang 65-year-old kong nanay. Kaming dalawa na lang ang magkasama sa halos 2 dekada. Matapos po kaming iwan ng aking tatay. Matapos nga ang pag-iwan sa amin ni tatay ay naranasan namin ang iba't ibang hirap. Hindi ko na halos maproteksyonan noon si nanay dahil kahit ako mismo ay hirap nang makabangon noon. Pero nagawa ko. Hindi na ako nakapagtapos ng pag-aaral at maaga akong nagtrabaho para matulungan ko si nanay. Gustuhin ko mang makapagsuot ng toga at makapasok sa mga kumpanyang magaganda ay hindi ko nagawa, Papa Dudut. Mas inuna kong mag-survive kasama si nanay. Kung ano-anong pinasok kong trabaho noon. Mula sa pag-aabot ng flyer sa mall hanggang sa pagbebenta ng French fries sa isang university hanggang sa napagod na akong maging isang empleyado. Nagsimula na akong magnegosyo at ang unang negosyo ko ay ang mga street food at milk tea sa isang elementary school. Hindi nga lang yun pumatok. Hindi pa rin ako sumuko.
Sumunod kong negosyo ay ang pagbebenta naman ng mga abubot para sa mga babae. Pumatok yun nung una pero pansamantala na. At tulad ng nauna kong negosyo ay nagwakas na po ito. Hanggang sa umabot na ako sa pagnenegosyo ng mga pajama. Doon na ako tinamaan ng swerte dahil sa pagbebenta ko nito, nakabili ako ng maliit na bahay para sa amin ng nanay ko. Nagtuloy-tuloy ang swerte at sa wakas ay nakatakas na rin ako sa ilalim ng buhay na ito. Nasa ibabaw na ako at buong puso akong nagpasalamat sa Diyos na hinayaan niya akong mapunta sa tuktok, Papa Dudut. Welcome sa ating bagong bahay, Nay! Atin na ito? Sure na? Oo naman po. Makakaasa kang hindi na tayo uupa. Hindi na tayo magdadahilan kung bakit madedelay ang bayad natin sa upa. Pwede mo nang palitan ng kulay ng dingding kahit anong oras mo gusto. Hindi na tayo magtitiis sa matingkad na green na pintura. Pwede na rin ako magpabutas ng dingding para makapagsabit ng mga picture frame natin. Ikaw ang reyna ng bahay. Kahit isabit mo pa ako sa dingding, pwede na. Tara, Nay, pasok na tayo sa loob. Hoy! Ang ganda nitong bahay natin. Ang ganda! May sarili na ba akong kwarto rito, anak? Bibilin ko ba to kung wala? Siyempre meron. Kwarto mo nga ang pinakamalaki. Ay, hindi na! Magpalit tayo ng kwarto. Ibigay mo sa akin ang pinakamaliit. Sapat na yun sa akin. Hindi na po, Nay. Ay, hindi pwede. Ikaw ang nagsumikap na bumili nito. Kailangan mo ng malaki at magandang kwarto para ma-enjoy mo naman tong pinaghirapan mo. Mas mag-e-enjoy ako kapag nakita kong komportable at masaya kayo. Lagi niyong sinasabi sa akin na bata pa lang kayo, pangarap niyo nang magkaroon ng sariling kwarto para maimbakan ng mga gamit niyo. Pero... Walang pero. Sa'yo na yung pinakamalaking kwarto, Nay. May sariling banyo pa yun para hindi na kayo mahirapan kapag magigising kayo sa madaling araw para umihi. Salamat, anak, ha? Walang dapat ipagpasalamat sa akin. Kung meron mang magsasabi niyan, dapat ako. Bilang na bilang ko kaya lahat ng sinakripisyo niyo sa akin mula pagkabata. Lalo na nung iniwan tayo ni tatay. Ang demonyo mong tatay. Siya na lang kaya ang ipako ko sa dingding, ano? Mali yata na nabanggit ko si tatay. Hindi ka pa pala marunong magpatawad. Mas pipiliin ko pang pinturahan ng matingkad na green itong dingding natin kesa patawarin ng damuho mong tatay. Huwag ka nang bitter kay tatay. Kasi kung hindi naman niya tayo iniwan, hindi tayo mapupunta sa kalagayan natin ngayon. Asensado na at may sarili ng tahanan. Pero bago tayo umabot dito, halos lumubog ako sa mga tiniis kong hirap. Tiniis ko na makita kang mainggit sa mga kapitbahay nating bata dahil hindi kita mabilhan ng kahit na isang tsokolate o bagong panali ng buhok. Niregalo sa Pasko, hindi ako makapag-abot. Nay, hindi na mahalaga yun. Nakayanan naman nating pareho at nalagpasan. Ang importante, yung ngayon. Andito tayo ngayon sa loob ng sarili nating bahay, oh. Wala na tayong utang. Hindi na tayo problemado sa pang-ulam. Hindi na tayo matatakot na mapuputulan ng kuryente o tubig. Ay, hindi na tayo iiyak kada gabi kakaisip kung saan tayo kukuha ng pang-almusal kinabukasan. Ay, basta, demonyo pa rin ang tatay mo. Ang haba ng pagdadrama ko sa kapalaran natin tapos bigla mong sisingit yung galit mo kay tatay. Sana makasingit siya ng pwesto sa impyerno. Patawarin mo na siya. Ako nga wala na akong galit sa kanya kasi pinalitan naman ni Lord ng blessings yung pagkawala niya. Napailing na si nanay dahil ang bilis ko raw patawarin ang ginawa ni tatay sa amin. Bakit daw hindi ko matandaan na halos 2 dekada kaming naghirap dahil sa ginawa niyang pag-iwan sa amin? Bakit pa ba ako magagalit?
Hinayaan naman ni Lord na maging maayos ang buhay namin. Pero naiintindihan ko naman si nanay kung bakit dala pa rin sa puso niya ang galit kay tatay. Minahal kasi niya ng sobra si tatay, Papa Dudut. First love pa naman niya si tatay. Kaya masakit nga naman sa puso niya na isang araw, tatalikuran na lamang siya ng lalaking unang minahal niya. Ang masakit dito, ang rason ay dahil ayaw na niyang buhayin kami. Masyado raw siyang nalunod sa mga responsibilidad sa amin. Napagod siya sa amin. Napagod na siyang maging ama't asawa kaya sumama siya sa isang baklang nagkagusto sa kanya. Nagsama silang dalawa at balita namin ay binigay kay tatay ng baklang yon ang lahat ng luho at mga kailangan niya. Hindi na bumalik sa amin si tatay at wala na rin kaming naging balita sa kanya. Nakatikom na lang din ang bibig ng mga kakilala ni tatay na may alam kung nasaan siya. Wala na rin namang kaming naging pakialam noon. Mula noong nagdesisyon siyang iwan kami ay nagpasya na rin kaming kalimutan siya kahit na mahirap. Lalo na sa parte ni nanay. Naalala ko pa sa mga unang gabi at linggo na wala na si tatay. Katabi ko noon si nanay at rinig ko ang bawat hikbi niya na itinatago niya sa kumot. Nagkamali siya at hindi niya yon naitago sa akin. Narinig at nakita ko ang lahat pero mas pinili ko lang na huwag sabihin yon sa kanya. Dahil alam kong nahihiya siya na nasasaktan siya at nalulungkot dahil sa pag-alis ni tatay. Kaya naman nagpakatatag ako, Papa Dudut, para sa kanya. At araw-araw ay pinapangako ko na papalitan ko ng mas maganda at masagana ang ginawang pag-iwan sa kanya ni tatay. Natagalan man ang pagkamit ko noon pero nagawa ko pa rin, Papa Dudut. Day! Ba't gising ka pa? Gabing-gabi na. Binibinyagan ko lang tong bagong sofa natin. Halika, tabihan mo ako rito. Ay, ang lambot ng nabili mong sofa, di ba? Mabuti naman at nagustuhan nyo. Pinili ko talaga yung pinakamalambot sa mall. Inupuan ko lahat ng sofa ron. Ito lang yung alam kong magugustuhan nyo. At nagustuhan ko nga. Salamat anak ha. Natatandaan ko kasi nung sinabi nyo na sumakit na yung likuran nyo dun sa plastic na upuan natin dun sa dati nating bahay. Nilalagyan nyo pa nun ng karton para di ganun katigas. Wala rin namang epekto yung karton. Niloloko ko lang ang sarili ko. Parang nung panahon na niloloko ko ang sarili ko, nababalik pa ang tatay mo kapag naisip niyang babae pala ang gusto niya. Hindi naman dahil sa kasarian kaya tayo iniwan ni tatay. Gusto lang niya ng komportabling buhay. Yung nabibili lahat ng luho niya nang hindi nagtatrabaho. Buhay tamad ang gusto niya. Alam niyo naman yung ugali niyang yun dati pa, di ba? At mukhang nakuha naman niya lahat ng gusto niya. Salamat sa baklang binigay lahat ng luho niya. Ay, wag na nga natin siyang pag-usapan. Tumitigas lang bigla tong sofa eh. Hindi ko lang talaga kasi maintindihan kung bakit nakayanan niyang sukuan ng pamilya niya. Kahit hindi na ako. Ikaw na lang na anak niya mismo eh. Bakit nasikmura ka niyang sukuan? Kasi hindi na niya masikmura ang hirap ng buhay. Ay, kung nakapaghintay lang sana siya hanggang sa magdalaga ka, di sana kasama natin siya ngayon sa pag-asenso. Kasama natin siyang nakalipat dito. Hindi rin, Nay. Pakiramdam ko hindi natin to maaabot kung hindi niya tayo iniwan. Kasi yung pag-iwan niya sa atin na naging inspirasyon ko para magpursigi eh. Kung hindi niya tayo tinalikuran, baka lumaki akong tamad tulad niya. Ay, hindi ko naman papayagan yon. Dapat magaya ka sa akin na masipag. Kaya nga nagpapasalamat ako na umalis na siya sa buhay natin. Kasi nagkaroon ako ng maraming oras para magaya sa'yo. Ang swerte ko nga at marami akong natutunan at namana sa'yo. Uy, ang galing mong mambola. Yan ang namana mo sa demonyo mong ama. Hanggang ngayon, demonyo pa rin ang tingin mo sa kanya? Totoo naman kasi.
Change topic na po. Nakikita ko na naman yung ugat sa noo nyo. Pumipintig-pintig na naman. Hindi puso ko ang tumitibok-tibok kapag naaalala ko siya. Yung ugat ko sa noo. Special talent talaga ng tatay mo to. Kaya nga, para makapahinga na yung ugat nyo sa noo, wag na nating banggitin si tatay. Nakaka-nega vibes pa rito sa bahay eh. Bawal yan sa feng shui. Maglagay tayo ng bagwarian sa pintuan para itaboy ang kaluluwa ng tatay mo palayo sa atin. Mukha namang buhay pa si tatay, kaya imposibleng dumalaw ang kaluluwa niya rito. At nay, hindi pang taboy ng kaluluwa ang bagwa. Basta gumamit tayo ng pangtaboy sa tatay mo. Kahit ano, insenso, o kaya kutsilyo, bawang. Bumili tayo ng bawang, isabit natin sa pinto. Nay, hindi na natin kailangan yan. Siguradong hindi na babalik si tatay. Ay, hindi natin sigurado. Sigurado ako. Halos 2 dekada na siyang wala. Kung gusto niyang bumalik, dapat dati pa. Sana talaga wag na siyang bumalik. Kahit bumalik siya, wala na siyang babalikan pa. Tama, hindi niya mararanasang umupo sa malambot na sofa na to. At nakuha ko to ng 40% off pa. Matulog na tayo, Nay. Maaga pa ako magde-deliver ng mga benta kong pajama. Inakay ko si nanay patayo at papunta sa kanyang kwarto. Habang naglalakad kami papunta sa kanyang kwarto ay panay pa rin ang ngit-ngit niya tungkol kay tatay. Ramdam ko ang pait sa hangin sa tuwing nagkikwento si nanay, papadudot ng galit niya kay tatay. Tinatawanan ko na lamang para hindi na lalong mag-apoy pa ang galit na nararamdaman niya. Nang maihatid ko na si nanay at nasiguradong nakahiga na siya sa kanyang kama ay pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig. Pagkatapos uminom ng tubig ay nilibot ko ang buong bahay. Tahimik ko lang na ginawa yon dahil baka magising pa si nanay at baka bigla pang maalala si tatay. Napangiti ako habang pinagmamasdan ang bahay na pinaghirapan ko. Hindi yung ganong kalaki pero masaya ako at kontento. Proud ako dahil galing yon sa pinaghirapan ko. Huminga ako ng malalim, ang bango ng bahay. Hindi na katulad ng mga inupahan namin dati na amoy estero at pugad pa ng mga krimen. Safe na kami roon, Papa Dudut. Makakatulog na kami ng maayos nang hindi iniisip kung merong papasok sa bahay namin para pagnakawan kami. Safe na kami roon. Hindi na kami magkakaproblema kung bigla kaming paalisin ng landlady dahil biglang magbabago ang isipan niya na paupahin kami. Naiiyak ako habang binabalikan ang mga hirap namin ni nanay sa mga nauna naming tinirhan. Kung paano namin tiniis na mabastos ng mga lalaking lasing sa daanan tuwing madadaanan namin sila. Hanggang sa pakikipagpatintero sa mga daga na pumapasok sa loob ng bahay namin. Safe na kami roon, payapa na ang paligid. Payapa na ang mga puso namin at wala na kaming ibang mahihiling pa. At puro na namang pasasalamat ang binubulong ng mga puso namin matapos ang lahat ng pasakit. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, naging masaya at payapa ang mga unang buwan namin sa bahay. Nakapamili na rin kami ng mga kailangan namin. Bago na lahat ng aming kagamitan. Malayo sa mga naging gamit namin sa dati naming mga tinirhan. Panay pa nga ang picture ni nanay sa bawat sulok ng bahay. Halos araw-araw din niyang binibida ang bahay namin sa Facebook. Sabi ko nga sa kanya huwag na niyang gawin yon dahil hindi lahat ng nakakakita ng post niya sa Facebook ay natutuwa. Baka kako maka-evil eye ang ilan sa kanila. Sagot naman niya ay hindi mananalo ang inggit sa pinaghirapan namin. Napangiti ako kay nanay, Papa Dudut, at ramdam naming kakampi namin noon ng Diyos. Kaya hinayaan ko na lamang siyang gawin kung ano man ang magpapasaya sa kanya. Hinayaan ko siyang i-post lahat ng mga nakamit naming mga biyaya. Alam ko talagang nagbigay ng saya sa kanyang bago naming bahay, Papa Dudut.
Kontento na ako, makita ko lang talaga si nanay na maginhawa at komportable sa buhay. Maayos ang negosyo ko at patuloy ang pasok ng mga masisiglang customers. Panalo na ako sa buhay, Papa Dudut, puro pasasalamat na lamang at wala nang dapat na ikatakot pa. Wala nang pangamba. Pero nagkamali ako. Parang binigyan ng hangganan ang lahat. Isang araw ay dumating ang lalaking dahilan ng pangamba at takot sa buong buhay ko, Papa Dudut. Walang iba kundi si tatay. Dumating siya sa panahong hindi ko inaasahang darating pa siya. Isang hapon pagkatapos kong makipag-meeting sa mga supplier ko ng pajama, umuwi ako kaagad ng bahay para ayain si nanay na lumabas at magmeryenda. Pero laking gulat ko nang makita kong kausap at katawanan niya si tatay sa sofa na parabang walang galit na nararamdaman. Hindi ako kaagad nakaimik nang makita ko sila. Hindi nga nila ako kaagad napansin na dumating dahil masyadong maingay ang tawanan nila para marinig ang pagbukas ng pinto at pagtayo ko sa kanilang likuran, Papa Dudut. Parehas lang tayong 65 years old, no? Parehas lang tayong tumatanda. Tigilan mo nga ako sa katutokso sa edad ko. Pero kahit tumanda ka pa, iba pa rin talaga ang ganda mo. Wala ko halos makitang wrinkle sa mukha mo. Ano ba sikreto mo? Botox? Botox ka riyan. Wala lang akong stress sa buhay. Kaya hindi ako dinadapuan ng wrinkles. Aba, sana all. 65 years old ka na? Sumasana all ka pa? Barbie anak, dumating ka na pala. Kanina pa po. Ay ganun ba? Pasensya na kung hindi kita napansin. Itong tatay mo naman kasi. Bakit andito siya? Kasi... Napadaan lang ako anak. Dumadalaw lang. Napadaan lang? Ganun na lang yon? Parang walang naganap sa halos 2 dekadang paglayas mo? Barbie, hindi ka dapat ganyan makipag-usap sa bisita. Maling bisita kasi yung pinapasok nyo. Barbie! Maling timing ata ako ng pagpunta. Pasensya na anak. Mukhang pagod ka kaya ayaw mo mag-asikaso ng bisita. Kahit pagod ako, kaya kong umasikaso ng bisita. Maliban sa inyo. Mabuti pa, aalis muna ako. Pasensya na ulit. Salamat. Huwag na sanang mauulit to. Tsaka huwag na kayong mag-ingat pag alis nyo. Anak, bakit mo naman ginanon ng tatay mo? Maayos ka naman yung pinakiharapan na. Bukas sa bukas yung bibili tayo ng bagwa para maitaboy ang kaluluwa ni tatay. Hindi ako nagbibiro. Mali ang pagtrato mo sa tatay mo. Bakit ko siya itatrato ng tama? Alam niyo naman ang ginawa niya sa atin, di ba? Oo, alam ko. Hindi ko yun makakalimutan kahit kailan. Talaga ba? Parang sa tingin ko ay nakalimot ka na sa ginawa niya eh. Yung tawanan na tinginan niyo kanina, parang may nagbabalik na feelings. Masyadong malagkit. Hindi na pwede yon. Bibili talaga ako ng bagwa bukas sa Binondo. Humanda talaga ang kaluluwa ni tatay. Hindi na uli makakapasok yun dito. Alam kong sinusubukan mong magbiro dahil napupuno ka na naman ng galit ngayon sa tatay mo. At dapat ikaw din galit sa kanya. Magkakampi tayo. Kaaway natin siya, di ba? Hindi naman habang buhay galit tayo sa kanya. Wow! Galing talaga sa iyo yan, Nay! Samantalang nung mga nakaraan, ikaw tong Gina G sa galit kay tatay? At ikaw ang nagpapakalma sa akin. Ikaw ang nagsasabi na kalimutan na ang nangyari. Mas tama yun. Ang gusto kong kalimutan nyo, si tatay mismo. Pero hindi natin pwedeng kalimutan ang ginawa niya sa atin. Oras na para magpatawad, anak. Nay, ang rupok nyo! Marupok na kung marupok. Pero nung nakita ko ulit siya, nawala yung galit ko. Balik nyo yung galit nyo! Anak, ubus na ang galit ko sa tatay mo. Napatawad ko na siya. At sana, ikaw rin. Bibili talaga ako ng bagwa. Magsasabit pa ako ng bawang sa pinto para double kill. Nagdabog akong pumasok sa kwarto at nagkulong doon, Papa Dudut.
Hinayaan naman ako ni nanay na mapag-isa. Alam niyang kinabigla ko ang nakita ko sa kanila ni tatay at hindi ko talaga maintindihan kung bakit gano'n na lamang kabilis na napatawad si tatay ni nanay. Samantalang halos 2 dekada rin niyang kinimkim ang galit niya kay tatay. Tapos sa isa at minsang pagkikita ay bigla na lamang niyang sasabihin na magpatawad na raw kami. Hindi pwede. Walang dapat magpatawad sa amin. Bitter na kung bitter pero yon ang tama. Hindi pwedeng patawarin ang isang taong nag-abandona ng pamilya niya. At mas lalong hindi dapat patawarin ang isang taong biglang magpapakita na parang walang nangyari. Napaiyak na lamang ako sa galit, Papa Dudut. Tahimik kong tinakpan ang bibig ko ng kumot tulad ng ginagawa noon ni nanay tuwing umiiyak siya kapag naaalala at nami-miss si tatay. Kabaliktaran lang kami ng dahilan kung bakit ako umiiyak at nagtatago. Umiiyak ako dahil sa galit ko kay tatay sa pagbabalik niya sa buhay namin. Naalala ko noong mga unang araw na hindi na namin kasama si tatay. Laging akong nasa labas ng pinto at nakaabang sa kanya. Baka kasi magbago ang isip niya at maisipang bumalik sa amin. Hindi ako sumama sa mga kaibigan ko para makipaglaro kahit na anong aya nila sa akin. Kahit nakakatukso ang mga laruang hawak nila, gusto kong hintayin ang pagbabalik ni tatay. Malakas ang loob kong magagawa ko siyang pabalikin kapag ngumiti na ako sa kanya. Kasi naalala ko, sabi niya noon, kapag nakangiti raw ako, nagagawa ni tatay ang lahat. Ngiti ko raw ang kahinaan niya. At sa ngiti ko, alam kong mapababalik ko si tatay. Babalikan niya kami. Hindi na muling iiyak si nanay sa gabi. Pero hindi nangyari yon, Papa Dudut. Isang araw na pagod na akong maghintay at ngumiti. Isang araw ay sumama na ako sa mga kaibigan ko para makipaglaro. At mula noon ay hindi ko na sila tinanggihan para hintayin si tatay sa pagbabalik niya sa buhay namin. Anak, bakit andito ka sa sala? Bakit gising ka pa? Nasobrahan ako sa tulog kaninang hapon. Sumakit yung likod ko sa kakahiga. Kailangan ko maupo muna rito sa sala. Ay, anak, pwede na ba nating pag-usapan? Ang alin? Ang dahilan kung bakit hindi ka makatulog ngayon. Sinabi ko naman sa inyo na dahil napasobrang tulog ko kaninang hapon. O baka naman dahil yan sa pagkabigla mo sa pagbabalik ng tatay mo. Hindi na siya babalik. Hindi na siya pwedeng bumalik. Aayusin ko ang sinabi ko. Sa pagdalaw ng tatay mo. Alam nating pareho, Nay, na hindi lang pagdalaw ang ginawa niya rito. Anong ibig mong sabihin? Alam niyo na paraan lang ang pagdalaw niya kanina para makabalik uli siya sa buhay natin. Anak, yan ba ang pinoproblema at kinagagalit mo? Meron pa bang iba? Nay, maayos na tayo. Utang na loob. Huwag na tayong magdala ng problema dito sa bahay. Bagong buhay na to, Nay. Actually, dati pa tayo nagkaroon ng bagong buhay mula nung iniwan niya tayo. Kaya please, huwag nang maging marupok. Hindi na siya kasama sa bagong buhay natin. Mas okay na tayo ngayon. Ay, pwede ba kitang tabihang umupo? Sige lang po. Alam mo kanina, nung may kumatok sa pinto, akala ko ikaw. O di naman kaya yung titingin ng metro natin sa tubig. Nagmadali akong buksan yung pinto. Nagulat ako nang bumungad sa akin ang mukha ng tatay mo. Nagulat? O naging masaya? O baka kinilig? Nagulat. Hindi ko naman inaasahan na magpapakita pa siya matapos ang mahabang panahon. Teka, paano niya nalaman ang address natin?
Huwag niyo sabihin nakakapag-usap na kayo dati pa. Umamin kayo. Hindi. Nalaman niya sa ninang Esther mo. Kahit kailan talaga si Ninang. Lagi na lang nakikialam. Tulad mo, nagalit din ako syempre nung nakita ko siya. Pero nung kwento niya sa akin ang nangyari sa buhay niya, pagkatapos niya tayong iwan, naawa ako. Naawa? O naging marupok? Kung andun ka lang kanina, pati ikaw magiging marupok sa kwento niya. Maaawa ka sa kanya. Kahit madaganan pa siya ng elepante o barko, hindi ako maaawa sa kanya. Binubugbog daw siya ng baklang kinasama niya noon. Mabuti nga sa kanya. Karma niya yon. Tiniis niyang pananakit sa kanya ng baklang yon kasi binibigay naman daw sa kanya lahat ng luho niya. Proud pa siyang sabihin yan, ha? Yan ang kapalit ng pagkasilaw niya sa luho. Karma niya yon. Isang araw, nanawa rin sa kanya ang baklang yon. Pinagpalit siya sa mas bata at mas gwapo. Inabando na siya. Iba talaga ang karma, mabilis. Gusto niya raw bumalik sa atin noon, kaya lang nahihiya siya. Alam niya kasing kumalat na ang balita tungkol sa pangiiwan niya sa atin para sumama sa bakla, kapalit ng magandang buhay. Diyan naman ako hindi naniniwala. Si tatay, may hiya. Fake news. Maniwala ka man o hindi, pero yun ang totoong nangyari. Ganun ka katiwala na totoo ang kwento niya sa'yo? Kasi minahal ko ang tatay mo at sa tagal ng pagsasama namin, alam ko kung kailan siya nagsisinungaling at kung kailan siya nagsasabi ng totoo. Totoo man o hindi yung kwento niyo, ayoko nang makita pa ang pagmumukha niya rito. Wala na siyang karapatan sa atin. Kaya mas magandang dun na lang uli siya sa malayo. O mas magandang maghanap na lang uli siya ng isang baklang maloloko. Magpabotok siya. Baka sakaling makabingwit uli siya ng susustento sa kanya at magbibigay ng luho niya. Papa Dudut, hindi ko na hinintay pang sumagot si nanay. Nadala na rin ako ng galit ko sa kanya. Tumayo na ako sa pagkakaupo sa sofa at nagmadaling pumasok sa kwarto. Yun ang unang beses na nagtalo kami ni nanay, Papa Dudut. Lagi kaming magkasundo pero dahil kay tatay ay nagbago ang sistema naming mag-ina. Ilang araw kong hindi kinausap si nanay at alam kong may communication na ulit sila ni tatay. Inoobserbahan ko siya at kitang-kita ko kung paano siyang ngumiti habang hawak ang cellphone niya. Yon ang ngiting nakikita ko sa kanya noong bata pa lamang ako sa tuwing binobola siya ni tatay. Alam kong kachat niya si tatay pero hindi niya sinasabi sa akin. Kilala ko si nanay. Bihira siyang makipagkwentuhan sa chat at panay lang ang nood niya ng mga reels at pagko-comment sa Facebook post ng mga kaibigan niya pero tamad siyang makipag-chat. Tamad siyang replyan ng mga message ko sa kanya. Pero mula nang nakapag-usap na sila ni tatay ay nakatutok na si nanay sa pakikipag-chat. Hindi na muling dumalaw si tatay sa bahay. Pero naging madalas naman ang paglabas-labas ni nanay. Lagi pang nakaayos. Natuto na siyang gumamit ng makeup at halos bihira ko siyang madatnan sa bahay. Alam kong kinikita niya si tatay pero hindi ko siya magawang kumprontahin tungkol doon. Natatakot ako sa isasagot niya dahil alam ko ang katotohanan. At alam kong ikagagalit ko yon. Ayoko magalit kay nanay. Yun ang huling bagay na gusto kong mangyari sa relasyon naming mag-ina. Hanggat maaari gusto ko na maayos kami dahil si nanay na lang ang meron sa akin. At sa mga panahong yon ay para kong tinutusok ng karayom sa puso ko dahil parang inaagaw na siyang muli ni tatay sa akin. At parang wala akong laban dahil si tatay ang first love niya. Kahit ang first love niyang yon ang unang nagbigay din sa kanya ng pasakit. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko na rin naman natiis si nanay, Papa Dudut. Ako na rin ang unang nakipag-usap sa kanya. Pero hindi namin muling napag-usapan ang tungkol kay tatay. Parang nag-usap lamang kami para hindi matapos para matapos na
ang nakakabinging katahimikan sa bahay. Nag-uusap man kaming muli pero hindi na katulad ng dati. Wala na pong biruan, may ilangan na rin sa pagitan naming dalawa at hindi na rin namin nagagawa ang mga routine naming mag-ina. Hindi ko na siya sinasamahang manood ng TV at hindi ko na siya nakakasamang makakwentuhan habang naglalaba. Madalas ay nagkukulong na lamang ako sa kwarto. Hindi naman niya ako pinipilit na makipagkwentuhan sa kanya. Hindi naman niya ako pinipilit na ibalik ang routine namin. Isang araw ay kinailangan kong mag-out of town para maasikaso ang negosyo ko. Pasimple kong sinabihan si nanay na huwag magpapapasok ng mga bisita sa bahay habang wala ako. Mukha namang naintindihan niya, Papa Dudut, at tumango lamang siya. Sinabi kong 4 na araw akong mawawala. Makalipas ang 3 araw ay nagbalik na ako sa amin. Napaaga ang balik ko dahil may balak akong hulihin siya. Malakas kasi ang kutob kong dumadalaw pa rin sa bahay si tatay. Alam kong sa pag-alis ko ay umaligid na muli si tatay sa bahay. Malakas nga ang kutob ng dibdib ko noon nang makababa na ako ng taxi sa harapan ng bahay namin. Dahan-dahan ako naglakad patungo sa pinto at pagbukas ko. Tama nga ang naging hinala ko. Mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko nang makita ko si nanay at tatay na naglalambingan sa may sofa. Hindi nila ako kaagad napansin dahil malakas ang volume ng TV na sumabay pa sa harutan nilang dalawa. Kung hindi pa ako lumapit sa kanila, hindi nila mararamdaman na may nakapasok na pala sa bahay. Galit na galit ako pero pinilit kong kumalma dahil ayoko ma-stress si nanay. Pero sobra na at hindi na tama, Papa Dudut. Huwag kagang malikot. Nahihilo ako eh. Hindi na nga tayo magkasya rito sa sofa. Sabi ko naman sa'yo, sa kwarto na lang tayo. Malawak ang kama. Gusto ko ngang manood ng TV. May inaabangan akong palabas. E di, ipasok na lang natin sa loob ng kwarto yung TV. Tapos, doon natin ituloy ang lambingan. Ayoko, Ron. Dito na lang. Doon na lang. Huwag na rito para makahiga pa tayo. Ang sakit na kasi ng likuran ko sa kakaupo. Nay, Uy, Barbie, akala ko bukas ka pa uuwi. anong ginagawa niya rito? Nagpatila lang ng ulan. Tirik na tirik ang araw sa labas. Asan ang ulan? anak, dumalaw lang talaga ako. Dumalaw ka? Pero anong ginagawa ng maleta mo rito sa sala? Anak, Nagsabi ako sa inyo, Nay, na huwag kayong magpapatuloy ng bisita habang wala ako. hindi siya bisita. Tatay mo naman siya. Hindi niyo pwedeng lusutan ang usapan sa ganyang rason. Huwag kang magalit sa nanay mo, anak. Hindi ako galit kay nanay at alam niyo kung kanino ako totoong galit. Alam ko pero huwag mo sanang ibali ang galit sa nanay mo. Sa akin na lang. Sa'yo lang naman talaga ako galit. Nadamay lang siya. Kung dahil to sa pagdalaw ko rito, pasensya na. Gusto ko lang talagang makita ang nanay mo. Gusto mo lang utuin si nanay para bumalik ka uli sa buhay namin. Ang lakas ng loob mo magdala pa ng maleta rito? Ganyang kakakampante na makakatira ka rito? Barbie, huwag ka namang ganyang makipag-usap sa tatay mo, anak. Alam kong galit ka pero... Anong galit? Galit na galit! Nanginginig ako ngayon sa galit dahil nakikita ko ang pagmumukha mo sa bahay na pinaghirapan ko para sa amin ng nanay ko! Alam mo anak, dala ng tatay mo tong litrato nating pamilya nung huling Pasko na magkakasama tayo. Naitago pa niya. Nakalagay pa sa picture frame na natanggap mo nung Christmas party nyo nung bata ka pa lang. Tingnan mo oh, walang basag. Hindi pa naninilaw. Iningatan ng tatay mo para maibigay sa'yo pag nagkita kayo. Bala ko tong isabit sa dingding natin. Saan kaya maganda? Wala akong pakialam dyan, Nay! Kahit cheque pa na nagkakahalaga ng 1,000,000 na nakalagay dyan sa picture frame na yan, hindi ko yan tatanggapin! Lalo na kung galing sa magaling yung asawa na nang iwan sa atin! Sobra ka na, Barbie. Tatay mo pa rin siya. Mag-sorry ka. At mag-ina niya tayo! Pero anong ginawa niya? Iniwan niya pa rin tayo! Tapos gusto niyo mag-sorry ako? Ako ba tong nangiwan?
Magpatawad ka na, anak. Hindi makakabuti sa'yo na magkimkim ng sama ng loob. Hindi mo ako katulad, Nay! Hindi ako marunong magpatawad! Huwag na kayong magtalong dalawa. Ang sakit sa loob na makita kayong ganyan. Nagtatalo lang naman kami dahil sa pagbabalik mo! Maayos na kami eh! Tapos manggugulo ka lang uli! Ano mo bang paghihirap ang gusto mong maranasan namin? Graduate na kami ron eh! Hindi ko gustong manggulo. Pero nagawa mo na! Thank you ha! Ayaw mo bang mabuo tayo, Barbie? Buo na tayo, Nay! Nung tayong dalawa lang! Kahit tayong dalawa lang! Hindi ko maintindihan kung paano yung naiisip na mabubuo tayo kapag bumalik si tatay! Kasi sa nakikita ko, siya lang tong wawasak sa atin! Hindi totoo yan. Hindi totoo? Eh ano itong nangyayari ngayon? Sige nga! Alam ni nanay at tatay ang punto ko, kaya hindi na rin sila sumagot pa, Papa Dudut. Hinayaan nila akong sabihin lahat ng sama ng loob ko at nakatungo lamang silang dalawa. Para bang nahihiya. Hindi ko na kinaya pang makaharap si tatay at ipinasok ko na lamang ang gamit ko sa kwarto ko at saka nagmadali na akong lumabas ng bahay. Pero bago ko umalis ay sinabi kong ayoko nang makita pa ang pagmumukha ni tatay sa pagbabalik ko. Wala pa ring sumagot ni isa sa kanila. Malakas kong sinarado ang pinto dahil sa sama ng loob ko. Pumara ako ng taxi at nagpahatid sa mall at doon ko ginawang magpaikot-ikot para magpakawala ng sama ng loob. Kung saan-saan ako napadpad. Ginabi na ako sa mall at inabutan na ng pagsasara noon at doon pa lang ako nagpasyang umuwi. Umaasa akong wala na si tatay sa bahay pag uwi ko. Gusto ko kasing makausap si nanay. Ako na talaga ang gagawa ng paraan para maputol na ang komunikasyon nilang dalawa, Papa Dudut. Pumara na ako ng taxi at nagpahatid na sa bahay. Kabado ang puso ko nang makaharap ko na ang pintuan. Alanganing mang pumasok pero alam kong kailangan ko nang harapin si nanay para mapag-usapan ang magiging setup namin. Dahil ayoko na talagang bumalik pa si tatay sa buhay namin, Papa Dudut. Pagkabukas ko ng pinto ay nagulat ako nang makitang andon pa rin si tatay. Tahimik ang bahay, wala si nanay. Si tatay lang ang nakaupo sa sofa at mukhang ako talagang hinihintay niya. Suot pa rin ang damit niya noong nahuli ko sila ni nanay na naglalandian. Nakapangbahay lang. Ang kapal ng mukha niya. Feel at home talaga siya sa amin. Nakita niya ako kaagad at nagkatitigan kaming dalawa at hindi ko alam ang gagawin noon. Nagbalik ang panginginig ng katawan ko. Dala ng galit sa pag-alala sa naging sagutan namin. Hanggang sa tumayo na si tatay para lapitan ako. Umatras ako pero hinawakan niya ang braso ko. Gusto niyang mag-usap kami. Ayoko man, Papa Dudut, pero pagkakataon ko na yon para ilabas lahat ng naging sama ng loob ko sa kanya sa halos 2 dekadang pagkawala niya sa buhay namin, Papa Dudut. Hindi ko maintindihan kung bakit nandito ka pa. Klaro ko naman sinabi kanina na ayoko nang makita yung pagmumukha mo rito pagbalik ko. Narinig ko yun. Kaya lang ayokong umalis nang hindi tayo nagkakaayos. Umaasa ka pa talagang magkakaayos tayo? Mas lalo mo lang akong ginagalit ngayon. Anak naman. Nasaan si nanay? Nasa kwarto niya. Nagpapahinga. Sumama ang pakiramdam mula pa kanina. Umalis ka na. Ako na mag-aasikaso sa kanya. Sabi ko nga, hindi ako aalis hanggat hindi tayo nagkakaayos. Ano pa sa tingin mo ang maayos dito? Wala na to, Tay. Matagal mo nang sinira ang tiwala ko sa inyo. At ihihingi ko yun ng tawad ng paulit-ulit. Anak, nahirapan din ako nung nawala kayo ng nanay mo sa akin. Pero hindi ka bumalik para sa amin. Nakwento naman sa'yo ng nanay mo ang lahat, hindi ba? Oo, nakwento niya kung paano mo na-enjoy ang binibigay sa'yo ng baklang kalaguyo mo. Na kahit sinasaktan ka na, sige ka pa rin. Kasi ang sarap pag may nagbibigay ng luho mo, di ba? Ang sarap maging tamad. Paano mo nga naman ba maiisip na bumalik kung napapalibutan ka na ng mga luho mo?
Pero natapos din naman yun. Natapos nung iniwang ka niya dahil nakahanap siya ng mas bata at mas gwapo sa inyo. Wala ka lang naging ibang choice. Ay, nagsisisi ako na pinili ko siya kaysa sa inyo. Sa kanyo lang naisip yan nung iniwan na niya kayo. Nagsisisi talaga ako, anak. Huli na yung pagsisisi nyo. Gusto kong bumalik doon. Gusto mong bumalik dahil iniwang kayo ng baklang yon. Doon nyo lang kami naisipang balikan ni nanay. Pero kahit ganun na yung nangyari, hindi pa rin kayo bumalik. Kasi ano? Dahil natatakot kang balikan ng responsibilidad mo sa aming mag-ina. Tamad ka kasi! Puro lang pasarap ang gusto mo! Kasi nahiya na ako eh. Yan lang ang tamang ginawa nyo sa buhay nyo. Ang mahiya. Mabuti naman at naramdaman nyo yan, no? Kaya nga hindi na ako bumalik. Kasi wala na akong mukhang maiharap sa inyo ng nanay mo. Eh bakit hindi mo pa tinuloy-tuloy na wag nang iharap ang mukha mo sa akin? Bakit nagpakita ka pa? Bakit nawala ang hiya? Ibalik mo yung hiya mo! Kasi Alam ko kung bakit. Kasi kailangan mo ng bagong magagatasan. hindi totoo yan. Mahal ko kayo kaya gusto kong bumalik. Lalo na nung nakita ko ulit ang nanay mo. Nagbalik lahat ng alaala natin nung masaya pa tayong pamilya. Sinayang ko yun. At alam mo kung ano yung bumalik sa akin nung nakita ko kayo? Yung mukha nyo nung tinataboy nyo si nanay habang palabas kayo ng bahay para iwan kami. Kung paano mo ako tinulak nung humabol ako sa'yo para pigilan kang umalis, yun ang alaala bumalik sa akin! Gusto kong makabawi sa inyo ngayon. Hindi mo gusto bumawi sa amin! Gusto mo, buhayin ka namin! Nagkakamali ka. Parang tama naman ako! Kasi kung kailan kami umasenso ni nanay, kung kailan may negosyo na ako at may sarili kaming bahay, saka ka biglang sumulpot! Saka mo biglang nilambing at minanipula si nanay! Masaya akong nalamang umasenso na kayo kaya nagpakita ako para batiin kayo. Masaya ka kasi akala mo may mapapala ka sa amin. Huwag mo kami igaya sa baklang ginatasan mo noon! Hindi yan ang habol ko. Mahal ko kayo ng nanay mo. Mahal na mahal ko ang nanay mo. Gusto kong magkabalikan kami dahil nagsisisi na talaga ako na iniwan ko kayo. Huli na ang lahat, Tay! Hindi pa huli ang lahat. Napatawad na ako ng nanay mo. Nagkabalikan na nga kami ulit eh. Wala ka na magagawa ron kung pinili akong mahalin at patawarin ulit ng nanay mo. Kailangan mo kaming unawain, anak. Kasi sa ayaw at gusto mo, andito na ulit ako sa buhay niyong mag-ina. Hindi na ako aalis. Hindi ko na kayo iiwan ulit. Ganun ba? Hindi nasabi sa akin ni nanay ang tungkol sa pagbabalikan nyo eh. Ang sabi niya lang sa akin, dumadalaw ka lang bilang bisita. Ganito na lang, no? Payag naman akong magkabalikan kayo. Masaya ako kung yun ang totoong nagpapasaya kay nanay. Salamat, anak. Hindi ka magsisisi na pinabalik mo ako sa buhay niyo. Babawi ako sa inyo. Sa isang kondisyon, Sige, ano yon? kunin mo na siya rito. Magpakalayo-layo na kayong dalawa kung gusto nyo talagang magsama. Anong ibig mo sabihin? Total desisyon nyo namang magkabalikan at hindi ako kasali sa desisyon na yon. Umalis na lang kayo pareho sa bahay ko. Kaya mo naman sigurong buhayin si nanay, no? Hindi naman high maintenance si nanay eh. Kayang-kaya mo siyang buhayin. Pero anak, wala akong trabaho. Wala tumatanggap sa akin kahit saan dahil sa edad ko. Yun lang. Pero madiskarte naman si nanay. Sure ako na kaya kanyang buhayin. Kikisingin ko na ba siya? Para sabihin ang naging plano natin? Napatulala si tatay sa huling mga sinabi ko, Papa Dudut. Akala niya ay makakalusot na siya para magkatasan kami. Hindi niya alam na may baon akong pananakot sa kanya pagdating kay nanay. Alam ko namang bumalik lamang siya dahil nakita niyang asensado na kami. Hindi ako papayag na makisakay siya sa pag-asenso namin dahil wala siyang ambag doon. Napatahimik siya at napabalik sa pagkakaupo sa may sofa. Hindi niya alam ang sasabihin sa akin. Nakangiti ako ng palihim. Alam kong nagwagi na ako noon at hindi na siya babalik pa sa buhay namin. Binuksan ko na ang pinto para mapaalis na siya, Papa Dudut. Nag-alala raw si nanay, Papa Dudut, ano raw ang sasabihin niya. Kapag umalis na ulit siya, sinabi kong ako na ang bahala. Bago siya umalis ay humingi pa siya ng pera sa akin para panimula daw niya at pangako raw niya na hindi na siya magbabalik pa.
matapos tanggapin ang pera. Naglabas nga ako ng pera sa wallet ko at nakapaghanda talaga ako. Alam kong hihingi siya sa akin, kaya nag-withdraw na ako ng pera. Alam ko na likas na sa bituka ng tatay ko ang ganong klase ng modus. Alam kong pera lang ang totoong habol niya sa amin tulad ng ginawa niya sa baklang pinirahan niya noon. Pagkatapos ko siyang abutan ay pinalis ko na siya. Sinabi kong huwag na siyang babalik kung ayaw niyang ipahiya ko siyang muli gamit ang perang nakuha niya sa akin. Nagpasalamat siya at umalis na. Pinagmasdan ko siya habang papalayo at dala ang maleta niya. Parang bumalik ang alaala ko noong unang beses siyang umalis sa bahay namin. Napalunok ako para mapigilan ang pag-iyak habang inaalala ang mga masasakit na pangyayaring yon. Mula nga noon ay hindi na siya muling nagpakita sa amin ni nanay at tinanggap na rin ni nanay na pera lang ang habol ni tatay. Hindi na kami parehong galit ni nanay noon. Nagpatawad na kami dahil nagkaroon na kami ng closure sa totoong ugali ni tatay. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut. Sana'y kapulutan po ito ng aral ng inyong mga masusugid na tagapakinig. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Barbie.